Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli akong nagbabalik po sa oras na ito. Pag-usapan mo natin ang salita ng Diyos. Kano halaga po ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So narito po ako ngayon. So welcome po sa page ko po. Sa oras na ito makita ninyo ang name ko lang sa page na ito. So sino pang hindi pa subscribe, mag-subscribe na po. Ngayon, pag-usapan po natin kung gaano kahalaga pong relationship with the Lord. We are not talking about religion or sikta. We are talking about personal relationship with the Lord Jesus Christ. So, bago tayo magsimula, bago may basa na kong chapter ito at verse, bago tayo mag-start, manalangin muna tayo with the presence of the Lord. Panginoon, salamat po ng marami sa iyo. Patuloy pong papalain ang bansang ito. Patuloy pong papalain ang mundong ito po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa oras na ito, patuloy pong papalain ang mga churches, Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa bansang ito ay pagpapalain mo po, Panginoon. Even the government, pagpapalain mo po, Panginoon. Lord, we thank you, God. Sa oras na ito, pag-usapan po namin po, Panginoon, kung gaano kahalaga po ang relationship between you at sa mga tao, Panginoon. So we thank you, God. In Jesus we pray. Amen. So pag-usapan natin ngayon ang personal relationship with the Lord. Personal encounter with the Lord. So napakahalaga po ito. So dito po tayo sa John chapter 3 verse 1 to 7. So basahin ko muna verse to verse, no? Isa-isahin ko muna to mula verse 1 hanggang sumusunod. Sabi dito, itong encounter, sabi dito, may isang Parisiyo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. So, makita natin encounter ni Jesus with Nicodemo. Sabi sa verse 2, isang gabi, siya nagsadya kay Jesus, Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo ay isang guro mula sa Diyos sapagkat walang paggawa ng mga kababalaang ginawa ninyo maliban sa sumasakanya ang Diyos. So makita natin, no, isang pari po ito sa panahon na yon, the time of Jesus Christ, si Nicodemo. So siya po ay nagsadya gabi. So kung titingnan natin bakit siya gabi pumunta doon kay Jesus, dahil maring ikinahiya niya si Jesus Christ, mahiya sa pumunta kay Jesus Christ kasi makasama niya mga pare, sikat na mga pare, Parisiyo, sikat, mayroong mahiya po siya. So makita natin dito, nagsadya siya kasi nakita ni Nicodemo kung gaano ka-power ang name ni Jesus Christ, magpapalayas ng demonyo, pabagaling ng may karamdaman, bumubuhay ng patay. So kitang-kita ni Nicodemo, siya na-amaze doon. Sa pinapakita ni Jesus Christ sa lahat ng tao doon sa the time of Jesus Christ sa Jerusalem or sa Israel. Sabi dito, verse 3, ito ang sagot ni Jesus. Makinig kayong mabuti, ha? Ito ang sagot ni Jesus. Sumunod si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi siya pagharian ng Diyos. Okay, maliban na isang tao, hindi maliban isang tao na ipanganak na muli, ay hindi siya pagharian ng Diyos. So makita natin na pag isang tao, hindi siya pinanganak muli, ay hindi siya pagharian ng Diyos. Bakit sinabi ni Jesus po ito? Kung naalala ninyo, at naalala ng lahat po ito, even sa kahit hindi mga Kristiyano, hindi lingkod ng Diyos, kahit walang relationship with the Lord, alam nila itong nung si Adan at si Eva ay nag-disobey sa Lord, kung saan kinain nila ang dalawang uri ng bunga doon sa Garden of Eden. So ngayon, nung kinain sila, ito ay sila ay namatay spiritual relationship, na putol pong spiritual relationship ni Adan at ni Eva. So ang nangyari ngayon, dahil naputol ng relationship, dahil sa pag-disobey nila, pinalayas sila sa Garden of Eden. So ngayon pinalayas sila, doon naputol. Ngayon, sa time natin, itong sumpa ng Panginoon na binibitiwan ng Diyos,
kay Adan at iba, ito'y namana sa atin. Namana sa ating lahat po itong sumpa na ito. So makita natin doon mga kapatid. Kaya hindi tayo karapat-dapat na tatawagin ng mga anak ng Diyos dahil nga sinumpa po tayo. The curse ay namana natin sa atin. Kaya sabi ni Jesus Christ, kailangan tayo panganak muli. Maliban na isang tayo panganak muli, ay hindi siya pagharian ng Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi dito, sabi ni Nicodemo, paano po ipanak muli ang isang tao? Kung siya ay matanda na, makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Uli, tanong ni Nicodemo. So makita natin doon, si Nicodemo isang pari, pero hindi niya alam ang ibig sabihin doon ng panganak muli. No? Hindi niya alam kung ano ibig sabihin. Pari pa naman to. No, di ba pari? Pag sinabing pari, dalubhasa yan sa kautusan. Sa utos. Dalubhasa yun sila. So ngayon, hindi niya alam. So, ang sabi naman ni Jesus Christ, sinabi ni ko sa inyo, verse 5 ha, verse 5 ng John chapter 3, verse 5, sabi dito, sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. So, makita natin, sa verse 5, itong sagot ni Jesus. Yung titingnan natin. Sabi dito, maliban na ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. Ang tinutukoy pong tubig dito, si Jesus Christ po ito. Si Jesus Christ po itong tinutukoy na tubig dito. Baka magkamali kayo ha. Minsan kasi, even sa Kristiyano, ang tubig ng pagkaunawa nila sa tubig na ito ay tubig baptism. No? Hindi po ito water baptism. Kasi ang water baptism is tanda ng pagsisisi. Hindi po siya ano doon, yung makapagligtas. Dito, cause ng salvation. Ito sa church ordinance lang po. Ito'y tanda ng pagsisisi, yung water baptism. Ang tinutukoy dito na tubig, dito sa verse 5, si Jesus. Diba sabi ni Jesus nung John chapter 4, yung encounter ni Jesus at saka yung isang Samaritana doon kung saan nag-encounter ni Jesus Christ nung sila ay pumunta ng isang Samaritana doon sa nag-igib ng tubig sa bundok. Doon sa the bundok of Jacob. So, makita natin na nagkakwentuhan sila, palitan na sila ng kwentuhan hanggat dumating ang time na sinabi ni Jesus. Ito, makinig kayo sa verse 13. Sa verse 13 ng John chapter 4, sabi dito, sumagot Jesus. Dito, Jesus, ang inumin ng tubig na ito'y muling mauhaw. Chapter 4, John, verse 13. O, diba? Muling mauhaw. Sa tubig literal, pag makainom ka talaga, mauhaw ka na uli. Alam mo, lumalabas yung pawis mo. Mauhaw ka talaga muli. Pero sabi ni Jesus dito sa verse 14 ng chapter 4 ng John, sabi ito, ngunit ang inumin ng tubig na ibigay ko ay hindi na muling mauhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya. Balawalong magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. O ito ang tubig. Si Jesus ang tinutukoy dito. Baka magkamali ka. Even a pastor or mga mali po yung mag-ingat po kayo dito sa verse 5 ng John chapter 3 dahil ang tinutukoy po ng tubig si Jesus Christ po ito. Kaya diba sabi mo yung maliban ipanganak na muli ay isang tao, hindi maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya pagharian ng Diyos. Kailangan talaga ang tubig ni Jesus. Itong espiritu naman, yung spirit naman, yung tinanggap yung tubig to, kailangan mo na tinanggap mo si Jesus as personal Savior. Ang espiritu mo na nahiwalay sa Diyos ay muli po siyang magkakaroon ng encounter or relationship spirit with the Lord. Yan ang pinaka-points dito, ang spirit. Nandiyan na sa ang spirit ng Diyos. Kaya pag nasa the spirit ng Diyos, doon na magsimula na
unti-unti ka nang babaguhin ng Diyos. Unti nang mababago yung dati mong pamumuhay. Unti-unti nang babaguhin ka ng Diyos. Yung dati mong pamumuhay, bisyo doon, bisyo dito. Yan po ang unti-unting puputulin yung sumpa mula sa ating mga ninuno. Yan ang puputulin ng Panginoon. Kaya pag wala kang relationship with the Lord, with Jesus Christ, personal relationship with the Lord, kailangan hindi mo talaga maranasan kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya the Holy Spirit, ang Holy Spirit, Espiritu mo at ang Holy Spirit ay magkakaroon ng connection. Iyan ang naggagabay sa inyo para unti-unti kanyang babaguhin, unti-unting pagbaguhin ang iyong ugali, attitude, or character. No? Babaguhin yung besyo mo, alisin ka ng Diyos doon, unti-unti alisin ng Diyos. Kaya yan ang nagli-lead sa iyo, yung Holy Spirit. Diba? Ito, verse 6. Ulitin ko sa verse 5, ang tubig ay nag-represent po ito of Jesus Christ. Ha? Maraming karakter si Jesus Christ, bread of life, the way, daan, siyang daan at ang katotohanan, siyang Alpha at Omega. So, marami white horse, marami siyang karakter si Jesus Christ. Yung binasa natin sa 1-7 ng chapter 3, isa lang to sa mga karakter ng Panginoon. Isa lang po ito sa mga karakter. Mayroon tinawag din si Jesus ay bato. Nadadaanan din natin sa susunod nating live. So, kailangan natin, mga kapatid, sabi dito, sa verse 6, ang ipanak sa laman ay laman, at ang ipanak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtataka. Diba? Tapos na tayo sa laman. Ang espiritu na tinanggap natin si Jesus, ayun na, ang Holy Spirit, magkaroon tayong connection with the Holy Spirit. No? Kailangan natin. Sabi dito, huwag kayong magtataka. Sa verse 7, the last verse, huwag kayong magtataka. Sabi dito, huwag kayong magtataka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan na ipanganak muli. Lahat, hindi yung isang tao lang. Hindi tayo yung doon. Kasi kung titingnan lahat ng tao. Kaya minsan kasi na-misinterpret po nila yung sinasabi doon na may sinasabi sa doon na anong tawag diyan, yung pinili at saka hinirang. Magkaiba po 'yon. Yung pinili mostly in yon. Mostly on pinili ka is yon highest calling yon. Ikaw ang nagle-lead sa isang group. Ikaw ang nagle-lead doon ng pinili. Ang hinirang naman, yun na pong tinatawag na yung kabuuan sa nililid mo. Kaya minsan kasi, sabi nila, mayroon kasi nangangaral doon na doon ako natatakot doon pangaral niya na mayroon daw talagang nilikha ang Diyos para sa impyerno. No? Sabi ni Lord na lahat kailangan. Pero depende yon sa response mo. Kung tawag ka ng Diyos para mabago yung mo doon, mabago yung ugali, attitude mo, kailangan ma-born again, kailangan mo maranasan ang kapangyarihan nila sa kabutihan ng Diyos. Ngayon, depende rin yon sa mo. Pero ang Diyos ay hindi po lumikha ng isang tao para sa impyerno lang siya. Depende yun sa response niyo. Ang response mo sa calling ng Diyos sa'yo, yan, doon nakabatay po, doon ang judgment of the Lord. Kaya lahat kailangan mapanganak muli. May kang relationship with the Lord Jesus. Ang tawag intimate relationship with the Lord Jesus. Nasa heart mo na si Jesus. May kailangan po natin para yung karakter natin ay unti-unting mababago. Unti-unting babaguhin ng Diyos ang karakter natin. Na dati tayo ay hindi tayo tapat sa Diyos. Marami tayong mga bisyo, pero yun po ang babaguhin ng Diyos. Kaya kailangan lahat. Kailangan ma-born again. Hindi tayo, we're not talking about sikta. Dahil we're talking about the personal encounter with relationship with the Lord. Thank you. Salamat sa panunod. For the next. So, yan lang po ang ulitin ko. Ha?
ang John chapter 3 verse 1 to 7, pinapatungkol po sa relationship, personal relationship with the Lord Jesus Christ para mabago yung buhay mo, para baguhin ka ng Diyos. Ang dating katao ay bago na. Salamat sa panonood. God bless.